tayo sa ating mga bahay nitong nagkapandemya, nagkasya na lang tayo sa panunood ng travel videos online. At may isang bansa na panayang labas sa ating news feeds. Ang mga tanawin dito, nakapanghahalina, parang ipininta. At mas lumalabas daw ang ganda nito tuwing magpapasko. Kung kailan nababalot na ito ng yelo. Ang dream destination ng marami ngayon, Switzerland. Makalipas ang 4 na taon at tapos na ang pandemya, ipapasyal ho namin uli kayo sa isang malayo at malamig na lugar dahil ang aming team lumipad pa Switzerland. Source of pride nila ang kanilang railway system. Hindi mo kailangang maging mandirigma para makapasyal o para makapasok lang sa eskwela at opisina. No hassle kasi ang pagsakay sa kanilang tren gamit ang Swiss Pass. Pwede namin gamitin to for any mode of transport. Hello, bonjour. How are you? I'm good. Très Perfect. bien. Merci. You speak French or German? Two. Two. Oh. French, German, Okay. Italian. Oh, 3. Okay. Talaga namang they make it so efficient and very convenient. Pwede kang kumain, mayroong bilihan ng snacks, pwede kang magtrabaho. May CR. Malinis. May mga lalagyan pa ng mga maleta. Pwede kang magdala ng aso sa train. What's his name? Endo. Endo. Hello, Endo. Hi. Oh, what a friendly dog. Oh, he likes me. Yung mga upuan nila, may mga saksakan ng gadgets, so pwede kang mag-charge. Ang ganda oh. Hindi nakakasawang titigan. Para kang nanonood ng pelikula, nakasama ka rin doon. Ang linis, ang ayos, ang fresh ng hangin. Ang ating first destination kung saan makikita ang isa sa iconic symbols ng Switzerland. Ang sikat na bundok na nakaimprenta sa packaging ng isang sikat na chocolate brand, ang Matterhorn. Sikat itong puntahan ng mga turista. Sa tren pa nga lang, may mga nakasabay na kaming mga Pilipino. Talaga nga naman, kahit saan sa mundo makakahanap ka ng kababayan natin. Kamusta kayo? Nice to meet you po. Anong gagawin niyo sa Zermatt? Sightseeing. Pwede mong iakyat sa tren yung iyong bisikleta kasi mataas ang respeto nila sa sporting activities. We're from California and Texas. Pangalawang grupo na ng mga Pilipino na nakilala namin dito sa papunta pa lang sa Zermatt. Talagang confirmed ang mga Pilipino mahilig gumala. Dito sa Zermatt at sa iba pang bahagi ng Switzerland, the tree is up! Hindi mo na kailangang mag-hike dahil mararating ang perfect viewpoint ng Matterhorn sakay ng tren sa Gornegrat Station. Selfie-selfie pag may time. Ang uso po ngayon, yung 0.5 na sinasabi nila, ang lakas maka-Gen Z. Ito pang fascinating dyan sa bundok na yan. Kung bakit nag-iiba-iba ang kulay niya sa sunrise. Minsan, gold. Minsan, yellowish. Ayan, ang ganda oh. Hello! Hello! Mga kababayan, kumusta ho kayo? Taga saan po kayo? Pampanga. We're
we're really everywhere. We're here, there, and everywhere. Ang daming Pilipino. Dito pinili ng pamilya Reyes mula sa Amerika na i-celebrate ang 4th birthday ng kanilang anak na si Lucas. Here, everything's just white. Completely different view from what we're used to. Sa Disneyland, meron hong roller coaster ride doon na dyan ipinangalan. Lakas maka-Gen Z, yung para mong hinahawakan yung bundok. Gusto nyo ng view? Dito sa Switzerland, 360 degrees! Whee! Whee! Bilang nandito na rin lang tayo sa Matterhorn, okay, puso na rin tayo. Mag-TikTok tayo kasama si AJ the stylist and Mother Yari the makeup artist. 1, 2, 3, go! Kasama ang Team KMJS mula rito sa Switzerland! I-KMJS na yan! Hi Zoe! Hi. She's our guide here in Zermatt. Artistahin, di ho ba? I see a lot of this on this street. Yeah, you can find them all over the main street. Aha. It's the Walk of Climb. All the people who went up to the Matterhorn, the first ones. It was in 1865, Okay. and all the people are on the floor Oh. here. Ito ang isa pa sa mga gusto ko dito sa Switzerland. Libre ang tubig, malinis, masarap ang lasa kasi galing dun sa kanilang mga bundok. Kasi kung bibili ka ng bottled water, parang mga 2 Swiss francs or 120 pesos ang isa. O di malaking tipid pag dito ka na nang kukuha ng tubig. Ang sarap. Switzerland ang isa sa most expensive countries in the whole world. Itong aking kape halimbawa, 420 Swiss francs, so para mga 270 pesos. Itong aking sausage with some bread ay parang 300 pesos. Napakataas ang kanilang inflation rate, isa sa pinakamataas sa buong mundo. Pero mataas din naman ang kanilang pasweldo. Average 10,000 pesos a day. At yung mataas nilang ibinabayad sa taxes o buwis, kita naman kung saan napupunta. Kung tutuusin, maliit lang na bansa ang Switzerland. Sinlaki lang ng pinagsamang sukat ng mga probinsya ng Cagayan at Isabela. Hindi rin sila sagana sa natural resources. Binubuo lang ng mga bundok at ng mga lawa. Switzerland ang isa sa pinakamayamang bansa sa mundo. Gayong dati, mahirap din sila. At ang payak nilang pinagmulan, makikita sa museum na ito. Ang tanong, kung mahirap sila dati, paano sila yumaman? Gayong napakaliit lamang nilang bansa at walang matatam ng lupa gaano. Dinaan nila ang lahat sa innovation. Kung lokasyon o geography ang pag-uusapan, ang Switzerland nasa puso ng Europe. Pero politically, hindi sila parte ng European Union. May sarili raw kasi silang pagpapasya at paninindigan at hindi ika nga nakikibarkada lang. Kumbaga sa pakikipaglitrato, mas gusto nila ng selfie, hindi groovy. Matatag ang kanilang ekonomiya. Ang sistema ng kanilang mga bangko, popular sa buong mundo. At kahit sila'y nasa Europe, pero hindi bahagi ng European Union, may sarili silang pera, Swiss francs. Mataas ang kanilang respeto sa human rights o karapatang pantao ng mga mamamayan at pinapahalagahan nila ang kanilang demokrasya. Kada taon may 4 silang referendum para konsultahin ang mga tao tungkol sa mga importante at kahit pa sa mga maliliit na bagay. Saan man sa mundo, wala naman talagang perpektong lipunan. Pero sa akin pong palagay, ang sa Switzerland, almost perfect. Patunay ng pagiging efficient ng kanilang pampublikong transportasyon kahit pa ang kanilang presidente. Dito raw sumasakay.
Kung pagdudugtungin nga raw ang kanilang railway system, kaya nitong tawirin ang buong Pilipinas. Moderno, malinis, at ang mga Swiss hindi lang kilalang gumagawa ng orasan. Kilala rin silang on time, all the time. Nung papunta na kami sa susunod na destinasyon, Ito lang ang mahirap kasi lagi kang naghahabol ng schedule, ng train, ng bus. ang bayan ng Engelberg sa Central Switzerland, talagang napasabak kami. Alan, mabilis ka maglakad. Ang problema natin, maginaw, maliliit yung hakbang natin kumpara sa mga hakbang nila. Extra challenge ang maghabol, lalo't may mga pagkakataong kailangang magpalipat-lipat ng tren at bus. Tulak nyo na lang ako. At mahirap kumilos dahil malamig. 1 minute. Wait. Wait. Tama yung ruta. Okay. Malilipat daw tayo. Lipat-lipat. Ay, Diyos ko. Diyos mio. Finally. We got to the right section of the train. Nakaka-stress din. Nakaka-tense. Kasi you have to keep up with their schedule eh. Hindi ka nila hintayin. Iwanan ka nila. Pagod. At nakarating na nga kami sa wakas sa Engelberg, kung saan matatagpuan ang bundok na nag-i-snow 365 days, buong taon, ang Mount Titlis. Welcome to Engelberg. Loosely translated, ang ibig sabihin po niyan, Angel's Mountain. Kasi ang paniniwala ng mga taga rito, ang kanilang mga bundok binabantayan ng mga anghel. You get a lot of tourists here. Yes, true. Yeah. What is the attraction of Titlis to foreigners and to even to locals? Yes, yeah. Of course, it's the only publicly accessible glacier mountain in all of central Switzerland. So this means it is a snow mountain. So it's all ice, solid ice. Yes, correct. It doesn't melt because you know they say global warming, the glaciers are melting. That is very true. Yes, in maybe 50, 60, 70 years, it might be that the glacier is gone. Oh no, that would be too sad. Pilipinas, yung isa sa kanilang mga gondola. So recognize tayo rito. Mula sa mas maliit na gondola, kailangang lumipat sa rotating cable car o kung kanilang tawagin, rotair, para marating ang Mount Titlis na kaisa-isang accessible glacier mountain sa Switzerland. Dahan-dahan naman pala yung ikot, pero ayun, nararamdaman ko na. So ang trick dyan, hack, doon sa malayo ang tingin para hindi mo maramdaman yung hilo. Baba na tayo. Pupunta na tayo dun sa cave. Yung Titlis kasi is a glacier. Tapos meron siyang cave na pwedeng pasukin. Yun yung glacier cave. It's 5,000 years old at yung temperature sa loob can go as low as 0 to -2. Push it. Nakamamangha kung paano nila ito ginawa. Taong 1970s, nung binutas daw nila ang bundok ng yelo para gumawa ng tunnel na may habang 150 meters. The surface Oh, of the ice. There are displays, yeah? Yes. So it's like an ice museum. Yeah, a little bit. Yeah. This is our family mascot. Small steps. Then you're good. Yeah, dahil one wrong step and you end up being a funny video. Meron sila ritong parang trono na gawa sa yelo. It's our turn now. Ay, Diyos ko. Here ye. Sa aking mga kinasasakupan. Pasensya na ho kayo. Nagtitripping lang. Sa totoo lang, malamig sa puwet. Rayumang aabutin mo rito. Did you like the cave? Yes. How is it like sitting on the ice? It's cool.
Mukhang popular ito sa mga Indian kasi meron silang standee ng mga Bollywood stars. Where are you from? From India, the famous Shah Rukh Khan and Kajol. Kajol. In the 90s, they couldn't shoot in the Kashmir region at that time due to the conflict in the north. Yeah. So the producers, directors were looking for a similar landscape. Can we imitate their pose? I know some Bollywood moves. Now we're on the summit of Mount Titlis. Aha. Medyo manipis yung hangin. Ang lakas lang nung snowfall. Masakit sa mukha. Parang kang tinutusok-tusok ng maraming karayom. Narito rin sa summit ng Mount Titlis ang tinaguriang highest suspension bridge in Europe na may taas na 1,640 feet. Gumagalaw-galaw siya. Okay, parang mga hanging bridge din sa atin. Pati yung perfect spot for taking pictures. Inisip nila, nilagyan na nila ng markers. So, dito tatayo. On a clear day, ganito yung makikita. Picture tayo. Ang puting-puting summit, perfect ding tanawin sa ere. Sakay ng Ice Flyer. Yeah, may konti akong fear of heights na hindi ko pa nako-conquer. When it's sunny, you can see all the way to Black Forest in Germany. Really? Yeah. Guten Morgen! Good morning, Germany! Mabuhay! Dinadaan ko na lang po sa pagiging cheerful kahit na meron ho akong fear of heights konti. You're brave. I'm trying to overcome it. It helps that it's all white, so I don't know where I'm gonna fall down anyway. Ay, mabilis! Ay, mabilis na siya! Hello, they give you some thrills. It's all about the adventure. They know when to speed it up. No, especially for you. There's that person from the Philippines who has Let's a go full fear speed. of heights. Let's scare her to death. Oh my God. Binibilisan nila. Why climb the mountain? Tinanong yan kay George Mallory, isa sa mga naunang nagtangka na makaakyat ng Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa mundo. At ang sagot niya, because the mountain is there. Dito sa Switzerland, 10,000 lahat ang kanilang mga bundok, bukod sa 1,500 lakes. What's one mountain a day to conquer? Diba? Thank you very much! It's a very enjoyable ride. Ang lugar na ito, paraiso para sa mga mahilig mag-skiing. Pero sa mga hindi masyadong adventurous, katulad namin, pwede nang magkasya sa pagpapadaus-dus sa yelo, sakay ng parang salbabida o snow tubing. Okay. And then, okay. Oh my God! It's hard. I can't do this. Oh, this way? Nothing can happen. I know it. I think it's better to lie down. Yay! Yay! Ah! Woo! Masaya, subukan nyo. Meron din silang celebrity gallery kung saan nakapost yung mga litrato ng mga nakarating na dito sa Mount Titlis. Ang nare-recognize ko dito si Emma Barton, British actress. It's a traditional Swiss dress for women. Super nice, madam. Open smile. Yung nakunan nilang You can picture write a ko, message here and the sign. nila This would be perfect. Mount Titlis is love. KMJS Philippines, mabuhay! We are going to display it in the Wall of Celebrity. Yes, absolutely. That will scare a lot of people. No, this will invite a lot of people. So thank you so much for your visit. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a gondola in Titlis, Switzerland. Kasama sa Swiss Pass, bukod sa tren,
yung pagsakay sa bus. Unlimited, so ang galing. Tip yun sa mga balak pumunta dito sa Switzerland. Now up there, 10 years ago, the glacier, it was 1,000 meters high. Oh! Over there. Ramdam na ramdam nila yung climate change dito kasi 10 years ago daw, makikita mo pa yung glacier. Punong-puno ng yelo dyan sa left side ng kalye. Wala na ngayon. Isa pang lugar sa Switzerland na tanyag ding resort village, ang Saas-Fee na nasa Swiss Alps, malapit na sa border ng Italy. Sa totoo lang, hindi madali maglakad sa snow. Tsaka parang minsan tinatanong ko yung sarili ko, talaga bang kailangan pumunta sa malamig at malayong lugar in keeping with the tradition of KMJS? Pero alam ho kasi namin na marami sa atin pangarap makakita ng White Christmas. Kaya sinisikap po namin kayong dalhin sa mga lugar katulad nito. Tsaka talaga naman tignan nyo, oh, ibang mundo. Dito, mas madaling maglakad sa yelo. Suot ang snowshoes. Kamusta ang pag-aura sa snow, Mother? AJ? Ang saya, ang sarap niya. Ibang experience to. Full experience. Ganun. Mahitad, naglaro. Mother, ang mga buto. First time ni Mother maka-experience ng snow. AJ, na-sprain ba yung paa mo? Hindi po. Tumambling. Catriona Gray, Kia Wurzbach, Jessica Soho, Philippines! May Hollywood connection po ang napakaliit pero napakagandang village ng Saas-Fee dito sa Switzerland. Dahil yung ilan po sa mga eksena sa music video ng sikat na kanta ni George Michael ng Wham na Last Christmas, dito po kinunan. Duno! Dito sa Switzerland, nag-trend ang aming team. Pampaalis bagot. TikTok muna! Ang mga Swiss may pagpapahalaga sa tinatawag na work-life balance. Hindi pwedeng puro trabaho lang. Sagrado ang weekends. Iginugugol nila ito sa iba't ibang recreational activities. Sunod sa Japan, ang mga Swiss ang isa sa may pinakamahabang lifespan sa buong mundo. Wala silang gaanong stress. Nandito na po tayo sa Grindelwald, ang jump-off point para marating ang Jungfrau, which claims to have the highest train station in the whole of Europe. Tanyag ang Jungfrau Joch bilang highest accessible railway sa Europe. Sa taas na 3,463 meters, kinilala rin ito bilang UNESCO World Heritage Site. Mount Jungfrau means virgin, the mountain name, because it looks so untouched. Sa viewing deck, may sikat na love heart selfie spot kung saan kinuna ng isang eksena sa hit Korean series na Crash Landing on You. Pero dahil nasa tuktok ng bundok, manipis dito ang hangin at ang lamig umaabot ng hanggang negative 21 degrees Celsius. You're loving it. Why Switzerland? I love that. You found Very your captain. romantic. Kapag nalamigan, pwede pa rin ditong mag-swimming sa kanilang natural hot springs sa Leukerbad. Mainit yung tubig. Maraming turista. Hello from Leukerbad, dito sa Switzerland sa kanilang thermal spa. Nakaka-relax nga ang mainit na tubig. At ayon sa paniniwala nila rito, na nagmula pa sa ancient Romans, nakagagamot din ng mga sakit. Yung tubig daw sa thermal spas can go as high as 42 degrees centigrade. May mga nakilala kong bagong kaibigan from Indonesia. Yes! Terima kasih, Indonesia. Welcome! IKMJS na yan! So, subukan natin yung thermal spa. Actually, ito para sa mga
may problem sa mobility like yung senior citizens nila. The water contains a lot of very precious minerals that support the health, the healing of the nervous system, and many, many other parts of the body and the soul, actually. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.